out with the FD. Magpapaayos tayo ng mga kailangan ayusin sa FD in preparation for the event this weekend. Meron event tayo pupuntahan na Team FD, FD Unite, ewan ko. Basta puro FD na sa Villar City. So sa South, kailangan natin magpa-rehistro and magpa-check ng mga under chassis, suspension and everything else para maging worthy siya sa road papunta doon. Ewan ko. Basta para wala maging problema pagpunta natin sa South kasi medyo malayo yun. This would be the first time we will bring this FD na ganun kalayo. So magpe-prep tayo para wala tayong maging problema pagpunta doon. So tara, let's go! Punta tayong LTO ngayon, paparegister tayo. Last registration nito was like 2022, so expired na talaga. Tara, para pag nasita tayo, meron tayo papel na maayos. Let's go! So, tapos na tayo sa LTO, punta na tayo Tusog Shop kasi mukhang marami talagang gagawin sa pang-ilalim nito. Ang daming kalampag, tapos mapapalit tayo ng long stud kasi putol-putol or bilog na yung thread. Ito lang yung FD na 4 lugs kasi. So, gagawin natin 5 lugs ulit kasi kulang-kulang. So, tara, punta na tayo kay Miguel. Okay, nandito na tayo sa Tusog Shop. Ayan na. Dito na rin si Kuchi, si Everybody kasi kasama natin siya sa weekend event. So magpe-prepare rin daw siya and sabay na kami pupunta doon kung aabot to. Sana umabot. So yun, abangan lang natin si Miguel. Wala pa si Miguel para malaman natin kung ano talaga mga problema sa pang-ilalim kasi for sure madami yun. So buti pa talaga si Kenneth, maasahan. Si Miguel wala pa rin, kinakalasan ni Kenneth yung mga pang-ilalim natin. Ano ba Miguel, nasa ka na ba? Ganito ba yan dito? Pinag-aantay mo yung mga customer mo Miguel? Buti pa si Kenneth kinakalas na natin yung pang-ilalim, malaman ko ano mga bushing kailangan palitan, tapos kakapitan natin tong DLC na long stud. Yan. DLC long stud, open nut. Combo yan, pag bumili ka nyan, 20 pieces yan. Only from B-Spec. Kay B-Spec natin binili yan. Para kung kailangan nyo rin ng mga ganyan, para sa mga kotse nyo, meron siya pang Honda at pang Toyota. Hindi ko alam kung pang minsan meron rin. PM nyo na lang siya. Again, B-Spec aftermarket. So, yan na. Nakalas na yung likod. Ay, yung harap. Papalitan natin long stud. Tingnan natin kung ano pa kailangan palitan. Pero yan na. Pinupupok na ni Kenneth. Okay, so this is how you replace a stud sa kotse mo. Madali lang naman to Yung nga lang mahirap lang siya baklasin at medyo mabusisi kasi kailangan maalisin lahat yung rotor para ma-access mo yan. Pero ito, para alisin to, pinupukpok lang yan. Ayan, lumusot na. Tapos, maalis na siya. Yan yung stud mo. Tapos para ibalik, papalitan, susuksok mo lang ulit. Tapos, lalagyan mo ng spacer, lalagyan mo ng lug nuts para ma-press in siya papasok. So, ganun lang. So, since mag-long stud tayo, which is this one, hindi siya basta-basta pwede ikabit. Kasi, may mga tatamaan siya sa likod. Hindi siya papasok. Ayan. Hindi siya papasok. So, kailangan gawin, pe-press out tong wheel bearing, tsaka to ipe-press in yung long stud. So, yun yung gagawin dito. And aside from that, papalit tayo stabling sa harap, papalit tayo yung rack and tie rod magkabila. So, lunch time na. Kakain kami doon sa Tawid. Papakainin ko tong mga boys na to kasi hindi ako magbabayad sa paggawa niya kasi FD ng boss nila yan. So, para makabawi lang sa kanila, kakain lang tayo doon. Tara, kain na tayo. Lunch time. Lunch break! Ay, Max, bantayan mo yung garahe, kakain kami. Ang ina nito nakihati pa sa amin. Imbis sa 3 lang kami maghahati Hindi naman siya kasali, wala man siya ginawa sa FD. So tara, balik na tayo sa shop. So, nandito na tayo ulit sa shop. Paano pag bukas natin wala na FD, no? Ang ina, anong gagawin natin nun? Ay, yung kay Miguel pala muna mawawala bago yung FD. Paano pag bukas natin wala na yung passion, no? Anong gagawin mo nun? Ano? Anong gagawin mo dun? Di tanggal trabaho. Ganun lang? No? So, ano? Uy, ginanaan si Max.
Kakalasin niya na daw yung gulong. Mukhang nabusog nga. Mukhang nabusog. Nahiya. Hindi daw siya kakain eh. Tapos biglang kumukuha na. So sa likod, okay naman yung wheel bearing natin. Ang problema naman natin is brake pads. Yan, Siya pa to, sa likod. so papalitan yung brake pads. So far yun lang naman na ang findings namin. Tapos pag dumating yung parts, tuloy-tuloy na balik lahat. Makinig kayo! Makinig kayo! Kenneth! Makinig ka! O, palaro! Pagdating lahat ng pyesa, dalawa to. Sino dalawa maglalaro? Siya dalawa. O, kayong dalawa. Kayong dalawa. O, kayong dalawa. Kayong dalawa. Sino unang makabuo ng side niya 500? Ah, tangin na. Ah. Oo ba? Ah. Ano? Palaro ha? Oh. Panalo! Kaya 300, sa akin 200. Bading talaga. Tomboy! Tomboy! Oh, so, pinupok na nila yung stud dito sa kabila. Natanggal na. Tapos, nagyayabang si Max ngayon. Tatanggalin niya daw lahat to ng yung stud nito. Kompleto ba stud niyan? Na one hit lahat. O pag na one hit mo lahat, 100. Kaya kita 100. Kada isang stand, 100. Sa pakinggan lang kaya kita. Kada isang stud. Ha? Ano sinasabi mo, coach? Matatalo si Max kay Kenneth. Oo, talo yun. Bakit? Wala lang, alam mo yung kundi pasilip ni Ramon eh. Oh, ito, naisip ko na. Sige, pagbibigyan ko yung 100 bawat stud mo. Oh, sige. Pero bawat stud na hindi mo mapukpok ng isa, sasapakin kita. Sa muka. Di na. Ah. Di na. Okay na pala ako. Ang pera eh nakikita naman ulit. Wala ka akong pera. 50 na lang, 50 bawat isa. Sige. One hit ha? One hit ha? Pag one hit natanggal, 50. Pag Okay. hindi natanggal ng umanit, wala Oo. Ano nga pala, Miguel, yung mga parts na in-order natin dito, tsaka lahat ng kailangan, pati ginawa, lista mo lang yung may-ari magbabayad Sige. Coach, lista mo lang Tapos yung may-ari magbabayad. Okay. Thank you. Sabi ko kay Miguel kanina, nagbebenta kayong coilover, di ba? Oo. Sabi niya, tanong ko daw sa iyo price. Oh. Nasa 40 yan, di ba? Yes. So, pautang muna ako. Sige. Tama mo doon sa listahan, yung may-ari magbabayad. Okay. Okay? Go. Okay. Yun. Sakto, mabubuo natin FD. Abot yan ng Sabado. Halika dito, Miguel. Panoorin mo to. Bawat isang stud, one hit niya, 50. Max, dito ka. Dito. Tututok ka dito. Okay. Sige. Tang ina, pag na one hit mo yung kaha, sapak ka sa akin 50. Yan, diyan ka sa may open sa kanila. Okay, Go! Pwesto pa lang, wala nang one year. Tang ina, tatama. Ang nito boy. Tatama mo si Miguel niyan. Sige. Minus one. Minus 1. Minus 2 ka na. Gago, magne-negative ka yan. Ano ka? Hindi ko lang, pre. Ba't may kalang to eh? Oo, edi lagyan mo ka lang. Teka, mag-ano muna daw siya. Mag-improvise muna daw siya. May ikot daw eh. Umiiyak na. Nagrarason pa eh. Meron ka nalang 3 Wala pa yun Okay. Tinatansya pa. Gago! Daming commercial! Parang golf lang Minus 4! Hindi ka tumama. Hindi na. Minus 3 lang! Sa gitna tumawag. Minus 3. Gago ba't ganun? Tumano kasi. Dalawa na lang. Wala pa rin. One hit nga. Manit lang. Wala na. Last one ka na. Yan yung 50 mo. Tanga. Bigay ko na lang sa 50. Kawawa ka. Gago pati ito hindi matanggal. Ang naman makapanood din mama yan. Sabihin naman, tanga naman ang anak ko. Mama mo, nandun sa kama ko. Pakita mo yung bata na paano pumalo. Pag mo payain. Abo,
Sabi mo, that's how it's done, son. Basic. Okay, okay. Okay, Ah, go, 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 go. okay, okay. Meron ka pa isa? Gago! Wala po naman ako yung grip. Ah, meron ka pa isa, isa lang. Puta, di ba rin tumawa? Dito pa rin tumawa. Ito, last. Lasa talaga to. Tingnan. Ito. Gago! Ba't ganun? Hindi ko tansya! Yabo na nga. Bawi ka na lang next time. Galing ni Max. Chino. Ang galing ni Max. Bilib ako kay Max. Bawi ka lang dun sa harap. Galingan mo ha. Sinayang mo yung 250. Okay lang yun, nakikita naman yun. So, ito na si Kenneth. Binubuo na yung ating tie rod and rock end. Tama ba? Tama ba? Ito yung rock end, ito yung tie rod. Tama? Okay, tama. Usually, yan yung pinanggagalingan ng kalampag pag maalog na yan. Pero in this case, yung isang side lang yung problema, palitan na natin both. Ganun talaga. Kailangan laging sabay para pantay, di ba? So, by the way, there's our new muffler. Buti na lang talaga, naka-stainless na siya na piping. So, napadali yung gawa dito. Sana hindi lang bumigay yung welding nila dun sa flange. Siguro papadagdagan natin yan. Ano, tingnan nyo to. Ang laki na ng plane niya. Yan yung problema dyan. Tapos ito. Wala nang goma. Yan. Yun. So, yan yung nagkakos na isang ng kalampag sa harap rin. Ayan o, wala na rin siya. Laban. So, dahil dyan, di rin siya maa-align na maayos. Kaya kailangan mo palitan muna yan bago na magpa-align. So, right after mabuo to, papa-align pa lahat yan. Okay, so kinakalas lang ni Max yung mga kailangan kalasin, yung rotor, yung preno, para dun sa stud. Comment down below na ngayon pa lang, sa tingin nyo, ilan makukuha ni Max na one hit na hampas dun sa stud. Nagagalit si Chino sa atin, lagot ka. Lagot ka, Miguel. So, kasi daw may gagawin daw na Mustang. Pinauna ko yung FD, nakaharang pa. So, yun. My bad. Sorry na. Hindi ko alam. I did not know. Si Max talaga may kasalanan. Oh. Gina G kinalas agad lahat, walang sabi-sabi. Hindi No? No. Si Max talaga, no? No. Lang. Okay, yung karitista natin, ano tawag doon sa taekwondo? Taekwondista. Maninipa ngayon, tingnan natin. Okay, go. Baka mas magaling ka sa sipa kaysa sa palo. Oh, go. Oh, wala eh. Wala pa rin. Tingnan nyo. Wala pa rin eh. Go. Gagi, dudulos ako. Wala. Ang dami naman lusot na ito. Long stud installed. Binigyan ka partida ni Kenneth. Binuo niya na ng konti ito. Tapos habol ka na lang daw. Tapos siya daw magbubuo nung isa na kulang-kulang. Sige. Ganun. Yun yung partida mo. Oh, Akaya ka. Kaya hindi na nga makapalo, hindi na makasipa. Uy. Ay. Talo pa dito. Doon ka na sa FD. Ako nagagawa dito sa Mustang. I got this, bro. Okay, so parikabit to sa likod. Since maluwag nga dito, kaya mo na siyang pwersahin na lang ipasok. I-UUP mo lang to muna. Tapos ipapasok mo siya dun. Na hindi ko alam kung si Max na bahala. Paano? O, nagbago na yung palaro natin. Paunahan na lang daw. Sa likod, sa harap. Mas maraming gagawin si Kenneth dun sa harap kaysa dito sa gumagawa sa likod. Ano sa tingin mo? Sino manalo? Si Kenneth pa rin. Si Kenneth kailangan kabit yung tie rod, yung rack end, yung lower arm, yung knuckle. Diba? Si Max, kakabit niya lang yung stud, yung rotor, yung caliper. Pilip talaga ako dito kay Kenneth. Kinakabit na yung preno, tapos i-hook na lang yung tie rod. Ito, wala pa rin nagagawa ni isa. What? Unahan yan ha. Oy, unahan yan. So, sabi ni Miguel, yung likod daw, pupukpukin lang.
Yan, pupukpukin lang daw papasok. Eh, tangina. Extension. Hoy, pupukpukin yan? Ay, di nga Tapos siya pala pupukpok? Paano na? Pupukpukin mo yung ulo ng extension dito. Minsan duda talaga ako sa pag-iisip nito ni Max. Pinako kay Stock Mag. So, dyan yung paluin. At least, diba? Shoot na siya. Kaya niya na yan. Okay. Hindi na natuloy yung palaro natin kasi natakot talaga si Max sa gawa ni Kenneth. Kasi tingnan mo, tapos agad ni Kenneth to. Si Max wala pa rin nagagawa doon sa likod. Paano pa siya makikipagsabayan sa harap? Paano Diba? hindi ako mauna? Eh, syempre kailangan ko pa ng mga special test. Nagpapaliwanag pa rin siya hanggang ngayon. No? Kulang pa yan? Oo. Laka pala talaga pumukpok. Oo, pupukpukin mo pa. Pasada mo pa. Laka pala pumukpok talaga eh. Ingatan ko kasi yung DNC. Hindi mo kailangan ingatan yan kasi rated yan for 200 torque. Isipin mo yun ha? Sige, gas po. 200 torque. Isipin mo yun. Tested din. Tested niyan, tested. Kung lumabas kami, bumili ng brake pad for the rear. May minumodify si Miguel doon. Si Max, hindi pa rin tapos dito sa isa. Diba? Habang si Kenneth, kaya ayaw lumaban ni Max eh, natatakot kay Kenneth eh. Patapos na dito sa kabila. Oh, diba? Panis. Panis si Max, panis si Max. Kaya ayaw labanan si Kenneth eh. Takot, takot! Ano ginagawa mo dyan? Di ba napukpok ni Max? Eh di lumabas yung bakal. Ayaw ma-shoot dun sa... Ayaw ma-shoot dun sa Bobo! bornong mag. So nagets ko na no, bakit tinatagalan ni Max doon sa loob. Kasi naantay niya yung lilim dito na hindi na siya mainitan. Para hindi siya mainitan ng habang gumagawa. Yes. Kaya naman kay Max kasi si Kenneth tapos harap siya, hindi nandun pa rin siya sa isang likod, di ba? So, check out this. Panis! Oh, di ba? Gandang decals ng TE ni Miguel. So, update. Si Kenneth, patapos na sa harap. Sway bar na lang. Tsaka yung lower torque rod something sa engine support. And si Max. Andito pa rin si Max. Hoy, tapos na ako! Andito pa rin si Max. Tapos na ako boat sa... Ay, nako. Kawawa naman si Max. Tapos si Miguel naman, andito sa Mustang, working hard sa So to make this vlog more informative, since we are changing our brake pad sa likod, kailangan mo i-push in tong piston. To push in the piston sa rear caliper, pinipihit siyang ganun. Sa front caliper, kailangan mo siya i-press papasok. Kaya, kasi kung hindi ka nag-change na, kung hindi mo pinush in yun, tignan mo yung nipis. Tapos yung kapal ng kapalit, hindi siya papasok. Ayan. So yun, ganun mag-change ng brake pads. Every time you change your brake pads, you have to reset the piston in. Papasok. Tama? Yep. Tama. So we're just having minor issues dun sa piston. Hindi namin ma-retract dahil na ma-reset yung pagpasok niya dahil medyo stuck up siya. We also changed the lower torque support na engine. Ayan. And basically tapos na yung harap. Ayan na. Pinipihit na lang siya para sa alignment kasi mukhang hindi tayo abot sa wheel alignment niya na automatic. Ano eh? Automated. Ewan ko, basta yun. Pagod na ako. Akala mo daming ginawa, no? Nakasar lang naman ako dito. In-adjust lang, tapos na lahat. Even the rear. Sana matapos na ni Max. Kasi natapos na lahat. Nandun si Max, nandun pa rin. So what are the things we did to this FD today? Palit tayo ng tie rod rack end, palit tayo ng stub link, palit tayo ng sway bar bushing, palit tayo ng lower torque mount, palit tayo ng long stud, palit tayo brake pad sa likod, tapos yung mga kalokohan ni Max tsaka yung kung kano kagaling si Kenneth gumawa. Si Miguel, yung Mustang ginagawa, sipag kasi ni Miguel eh. Sipag mo Miguel, di ba? Di ba? Galing mo, Miguel. So, talagang hirap na hirap sila sa FD at sobrang init talaga ng panahon ngayon. So, binila natin sila merienda from Chowking. Halo-halo. Ayan. Kasi naiya naman ako sa kanila eh. Maski sabihin mo na galit yung amo nila, hindi pa rin tayo para magbayad. Joke lang. So, yan. Merienda muna tayo, Max! So, grabe, init tubig. Tapos na. It's all done. Sulit ang galit ni boss. Excited na ako i-try siya, ma-feel siya na kung wala ng kalampag. Tomorrow na yung alignment. Kasi ngayon,
tansya-tansya lang. Kasi hindi na tayo maabot sa wheel alignment. Hopefully lumabas rin yung registration natin matapos lahat para sa Saturday, sa event na gusto natin puntahan, mapupuntahan natin. Sure na to. Tapos na, nakababa ni likod. Angas! 5 lugs FD, dating 4 lugs lang dahil putol yung iba. And also, nanghiram tayo ng stock na tires dito, wheels, para sa reserve tire natin, para meron rin tayo reserve tire. Ayan. Excited na ako ma-test drive. Sana wala ng kalampagers. Kailangan ng bagong coilover. This is it. We're gonna test drive our FD. Again, hindi naman pala akin to. Pero test drive na natin ginawa natin. Hopefully wala ng kalampag. At maayos na lahat. Pwede na long drive. Ang problema na lang pala alignment and also the tires. Okay, test drive. Ito na. This is what it looks like driving na an FD. Diba? Sobrang ganda. Alam mo, nasa spaceship ka. Okay, so ramdam mo na. Nabawasan na yung kalampag. Actually, wala pa ako naririnig. Kasi simpleng ganito lang, meron na agad yun dati. Ngayon, sobrang tahimik niya na. Sobrang tahimik na exhaust natin. Sobrang sarap niya na dalhin. Nag-enjoy talaga ako gamitin tong FD ni Tusog eh. Imbes na siya yung nag-enjoy, ako nag-enjoy eh. Okay, so successful ang ginawa natin lahat sa pangilalim, wala ng kalampag. Pero we still need to change the coilovers kasi medyo luma na siya. Pero this will do for now. And then we have to change the tires kasi medyo expired na rin siya para walang hassle sa daan na pa-flatan or nasasabugan. For safety also purposes kasi since long stand na tayo, inayos na natin lahat ng pangilalim para safe. Para completely safe talaga, ayusin natin lahat. So medyo magastos pa ulit yun. So for the meantime, this will do. At least comfortable na tayo na nadadala siya na walang kalampag. So merong humataw na FL5 na color blue dito. Sayang hindi ko na video yan kasi hindi niya sinabi sa akin na hahataw siya. Pero ganda na tunog oh, pumuputok-putok pa. Nakita ko, parang may nakita ko na Make Automotive na sticker sa side na naka TE37s rin, color blue. So wala tayong gagawin sa likod, mostly sa harap. Lahat talaga sa harap. So this is positive 1.3. Yung right side natin, yung left side is 0.2. So medyo close to 0 siya. Gagawin natin negative 1 parehas. Tapos medyo paling yung gulong talaga kasi nga inayos natin rack and tie rod. Buti na lang may camber plate tayo. Alam ko may camber plate talaga yan. Kasi naka-coilover yan eh. So yun, adjust ni Mark yan. So the FD, pag nag-upgrade ka ng suspension mo to coilovers, usually may camber plate siya sa ibabaw. So that's where you adjust your camber sa harap, dun sa camber plate. Pero sa stock suspension, alam ko meron sila nabibili na camber bolt para kung kailangan mo or lowering swings, or para kung kailangan mo i-adjust yung camber mo, yung camber bolt, nakaka-bolt siya dun sa shock sa baba. Tapos yun yung magpipihit kung paano yung camber mo. So yun. So yun yung pinipihit ni Mark ngayon doon sa taas. Siguro galit na siya sa akin dahil pinapahirapan ko siya lagi. Maski doon kay Chrissy, medyo tagal namin taas baba, pihit. Sorry na. Kaya gusto ko talaga dito. Ano, pinapahirapan ba kita? Sagat na yun doon sir, kaya dito na tayo mag-a-adjust. Okay. Sige. So negative 5 na, ano na siya nung sinagad mo? So sagad na daw yung camber plate sa taas, sa baba daw niya i-adjust. So, bakit ba tayo nagpapa-align ng sasakyan? Alignment is done for the straightening of the wheels para yung fuel efficient and tire consumption niya is mapapawasan. Kasi pag hindi naka-align yung sasakyan mo, medyo may kontra siya sa gulong, so lalakas ka sa gas, di ba? Pero tapos kung another reason, pag hindi siya naka-align, malakas ka sa gulong kasi paling yung upod ng gulong mo. Hindi siya sumasabay doon sa tread ng goma mo. So, yun yung mga reason. And syempre, para straight tumakbo yung sasakyan mo. For safety purposes, fuel economy, and tread life ng tread
tread wear ng sasakyan, ng gulong. So yun. Since pinagawa natin yung pang-ilalim natin, kinalas lahat, mawawala talaga sa alignment yun. Like pag nagpalit ka ng suspension, coilovers, pag nag-lower ka ng car, nagpalit ka ng rack and tie rod like what we did, basta ginalaw mo yung pang-ilalim mo, I would recommend na have it aligned. And where else will you have it aligned? Dito lang ako sa Goodyear Marcos Highway kasi nga, tingnan mo naman yung ginagawa ni Mark sa kotse natin. Talaga namang hanggang sa huling degree ng alignment na gusto ko, sinusunod niya talaga. Kaya sobrang sulit talaga dito. Okay na? Thank you. Ano na? Galing mo talaga sumakto. Hindi niya tinigilan hanggang makuha niya yung 1. Yun yung request natin eh. Ayan na, okay na. Thank you. Thank you. Shout out sa'yo. Nahirapan na naman kita. Sama sa trabaho yan. Tapos na. Thank you. Wheel alignment done. Ayan na, done. Diretso na siya tumatakbo. So, sama na rin kayo. Magpapa-car wash na ako, tapos punta tayo ng garahe. Tara, pa-car wash natin tong FD. So, once again, nagpagas tayo sa FD. Ayan. Kaso nagpalit tayo ng gauge, kaya hindi natin nasukat last time. Ngayon, nagpagas tayo 30 liters to 5 inabot. Siniro na natin gauge. Sukatin natin magkano, gaano kalakas ang consumption ng FD. Malaman nyo next time tayo magpagas. So, nandito na tayo sa Marikina Car Wash Hub. Sa Katipunan Street. Dito ako nagpapa-car wash madalas. Kasi nagandaan dito sa car wash na to, it's 24 hours. Yun nga lang, pag na-tsempohan mo, mahaba lagi pila kasi nga 24 hours siya. So, ayan. Car wash. Car wash tayo. So, yun yung Marikina Car Wash Hub. Init. So, nagpapa-car wash ako, yan. Usually, pinapa-car wash ko lang is labas. Kasi sa loob, medyo maselan ako. Gusto ko ako naglilinis. Lalo na sa salamin. I'd rather have it dirty kaysa sa... So, mas gusto ko ako nalang maglinis para sigurado kung malinis talaga. Yun lang. Ayan na, nililinis na yung FD. Tapos punta na tayo sa garahe after na. Hindi ako madalas magpa-car wash. Nung naka-Montero ko, mas gusto ko nagpapa-car wash kasi ang laki ng sasakyan ko. Hirap linisin, hirap tuyuin. Pero, yung mga project cars ko na ganyan, usually gusto ko ako nagka-car wash. Eh kayo, gaano kadalas kayo nagpapa-car wash? Or kung nagpapa-car wash ba kayo, ano mas pipiliin nyo? Kayo maglilinis or magpapa-car wash kayo? Kasi sa totoo lang, iba pa rin yung linis na ikaw yung naglinis eh. Pero syempre, meron pa rin mga magagaling na car wash tulad dito na maski mabilis yung gawa nila. Pulido pa rin. Pero iba pa rin pag ikaw naglinis. Pinutuyo na. So, car wash for this size na car is 160 dito. Nagbabayad na tayo dito sa office. Okay, medyo meron lang nakakatuwan na nakita ko. Kailangan ko i-vlog to. Meron na iwan na mahabang lug nut. Ayun, oh. Ang iya kayo nito. Fun. So, shout out DLC, long stud, open lug nut. Shout out E-Spec, doon ko siya nakuha. Miguel, okay na. Wala nang kalampag, oh. Pero ba't gano'n nung inayos natin pang ilalim, parang bumagal siya. May Malupit! Thank you. Kenneth, thank you. Ayos.